Kumusta mga dre? Napakalamig ngayon dito sa Canada. Tapos mamayang gabi pa magkakaroon ng ng snowstorm. Mamayang gabi hanggang bukas ng maghapon. At marami-rami yung snow na ibabagsak ng langit, kaya sobrang ngayon, nakakatamad sa Canada dahil napakalamig talaga naman. Hindi ka makagala masyado dahil wala kang masyadong magagawang activity dahil nga sa sitwasyon ng panahon. Pero may nabalitaan ako mga dre na yung isang Pilipina raw na dumating dito na study permit nung nakaraang taon lang, I think November or December 2021. Ngayon nagpaplano na siyang umuwi ng Pilipinas kasi nahihirapan siya makahanap ng trabaho. Tapos siguro sa weather, kasi pagdating niya rito sobrang winter, sobrang taglamig. Tapos syempre mga dre, dito yung gastusin talagang masyasyak ka pag dumating ka rito, lalo during winter time, kasi ang dami mong kailangan bilhin na pang winter. Kaya as much as possible, pagdating mo rito, mas maganda makapagtrabaho ka agad. Kumbaga isa sa struggle niya yata nung kababayan natin, hindi siya makahanap agad ng trabaho. Tsaka naisip-isip ko rin mga dre, kung sadya nyo rito is talagang yung parang magtatrabaho kayo at mag-aaral, medyo challenging talaga. Kasi nga imagine na after nyong mag-school, pagka uwi nyo, diretso kayo sa trabaho. Kung yun yung makukuha nyong diskarte. Syempre kung maghapon yung schooling nyo, tapos magtatrabaho pa kayo, di ba? Medyo mabigat. At siguro isa yun sa mga dahilan na naisip ni kabayan. Pero mga dre, sa palagay ko kung mag-asawa kayo na pupunta rito, yung isa nag-aaral, yung isa magtatrabaho, kayang-kaya nyo Ang kailangan nyo lang talaga yung puhunan, kasi nga talagang kailangan ng pera para makapasok sa Canada. Lalo na yung study permit, yung isa sa pinakamahal na paraan para makarating kayo rito sa Canada. Pero somehow yun din yung isa sa pinakamabilis. Kaya maganda sana kung may pera lang, okay na okay sanang gawin nyo yun. Pero yun nga, kay kabayan, sabi niya nga kahit daw malaki yung nagastos niya sa Pilipinas, okay lang kasi nahihirapan daw talaga siya. Pero sana mabago pa yung isip niya, since nandito na rin naman siya. Talagang kailangan lang ng maraming tiyaga at sakripisyo pag nandito kayo. Kailangan mo ng matibay na inspirasyon mga dre pag nandito ka. Pero ang dami rito sa mga apartment na hinahawakan ko, madaming mga estudyante na galing sa Bangladesh tsaka galing sa India. Dito sila nag-aaral. Yun nga isa yung pag-aaral, pero dapat makuha nyo yung yung tamang school pag nag-aral kayo rito, para makuha nyo yung postgraduate work permit, para magkaroon kayo ng open work permit after nyong gumraduate. Otherwise masasayang yung yung pinaghirapan nyo ng pag-aaral dito, yung sakripisyo nyo, yung pera nyo, diba? Kasi uuwi rin lang kayo kung hindi tama yung school na mapili nyo. So yun, medyo mahirap kung pupunta kayo rito na mag-aaral kayo, pero ang iniisip nyo susuporta sa inyo is yung trabaho. Mahirap mag-survive sa ganong allowance lang, na yung aasahan mo is yung sweldo mo galing sa 20 hours a week. Medyo po yun, magkano ba yung sabihin natin 20 hours na lang makuha mo, sabihin natin $15 ka, so that is 300 a week. Wala pang yan mga dre, wala pang tax yun. Kung magkakatax ka, sabihin mo 250, so kikita ka lang 1,000 within a month or within 4 weeks. Kung mapu-full time mo yung yung 20 hours na allowed sa'yo o 22 hours. 1,000 is not much pag nandito po kayo sa Canada, kasi po talaga namang napakamahal ng mga bilihin dito. Nandito ngayon sa McDonald's, o-order
Gustong gusto ko nang umuwi mga dre, kasi 3 years na straight na kami rito. Sa bagay, kahit siguro walang pandemic, nakauwi ba kami? Siguro hindi rin. Kasi nga mga dre, ang isang bagay rito, pag gusto mo umuwi, sagot mo yung ticket mo. Ewan ko lang sa may mga kumpanya, no? Pero kami nga, gusto naming umuwi. Siyempre kailangan mong ipunin yung pamasahe, tapos kailangan mo ring ipunin yung gagastusin mo sa Pilipinas. Kaya siguro po napapansin nyo, di ba, na hindi madalas magbakasyon yung mga nasa Canada. Kahit sabihin nyo pong kahit sabihin nyo permanent resident dito o citizen dito, hindi po ganun kasimple yung makauwi ng Pilipinas. Kailangan talagang pag-ipunan, dahil mahal. Kung uuwi kaming mag-asawa, kung kaming dalawa lang sa pamasahe, siguro 3,000, sabihin natin 3,000. Tapos ang pera, pagdating sa pera, sabihin natin wag bababa sa 5,000 yung iuuwi mong pera. Dahil sasabihin nyo po malaking pera na yung yung 10,000, pwede na yung 5,000. Magkano po yung 5,000? Sabihin natin 180. Saglit lang po yun. Kung may pupuntahan kang mga lugar, syempre alam niyo naman sa atin, di ba? Pagdating mo, nandyan yung mga kamag-anak mo, yung iba sasama pag may lakad kayo. So mabilis din maubos yung ganong pera. Sabihin mo kahit 180, tapos 3 linggo lang kayo sa Pilipinas o 1 buwan. Yung ganon po, kailangan pag-ipunan. Gosh. Puro reklamo no. Hindi pa ako nagrereklamo, no. Gusto ko lang maramdaman nyo, gusto kong malaman nyo yung totoong sitwasyon ng taong nandito sa Canada, sa point of view ko po tsaka sa sa nakikita ko rin sa mga taong kakilala ko, yung mga taong nasa paligid ko. Kumbaga collective po to, hindi lang sa akin, no. Yung iba, yun uwi ng uwi, di ba? Pwede mo naman kasing gamitin yung credit card mo pag uuwi ka, bilhin ng ticket, di ba? Panggasto sa Pilipinas. Kaya lang, ikaw din yung mahihirapan You need to be wise, di ba? Lalo tumatanda na kami. Marami pong mga matatanda rito na homeless, nandyan lang sa labas, pakalat-kalat. So ayun nga po yung naiisip ko, no, na dapat bago pa ako umidad ng ganun, bago pa ako mag 60, dapat at least nakapagpundar na ako ng ng kung ano mang dapat kong ipundar sa Pilipinas. Kasi dito ang hirap. Hindi po realistic para sa akin na mag-isip na makapagpundar dito, dahil sa totoo lang dito po, lalo na rito sa Montreal, napakamahal na po ng bahay rito. Merong 700,000 hanggang 1 million. Lang po yun, first floor, second floor, tapos meron siyang basement. So ang tawag po doon duplex. Ganun po siya kamahal, $1 milyong. Kaya napakalabo po na makapagpundar. Sabi ko nga kay Mrs., kasi may nagsuggest din sa amin na, nakalimutan ko si Lena ba yun? Nagsuggest siya na total malaki naman daw yung pension dito. Sabi niyang ganon. Bakit daw kunin na lang namin yung pension dito, tapos sa Pilipinas namin gastusin. Parang ganon. Kasi 100,000 din daw yung $2,000, 100,000 daw sa Pilipinas. Actually 80,000 lang po yun, or 78,000, depende sa palitan. Pero maganda po yung point niya, no, na yung pension mo rito sa Canada, tanggapin mo na lang sa Pilipinas. Yun kung allowed sa sitwasyon mo. Dapat po 20 years, minimum 20 years. Thank you. Dapat po minimum 20 years kang nagtrabaho rito sa Canada para po maging allowed ka na gawin yung ganon, na tanggapin mo sa sa labas ng Canada yung pension mo. Yun mga dre, nandito tayo sa Victoria Van Horn. Pupunta tayo sa Pharmaprix, yung butika na yon. Dahil Pilipino rito mga dre. Isa yan sa pinakamaganda rito sa Montreal. Napakadaming Pilipino.
Dito pala ako tumitingin ng ano. Minsan may mga sale silang pabango. Sulag na ito. Bila ko ng vitamin C. Really? This is $20? I need this. $20? Binalik ko mga dre. Ewan ko ba. Pag mga ganun mga dre, bigla akong nanghihinayang eh. Kumbaga, may pabagong pa naman ako isa. Parang ano lang ba, reserba. Kaya binalik ko na lang. Ubusin ko na lang muna yung ano. Ubusin ko na lang muna yung pabango ko ron, tsaka ako bibili uli. Bumili na rin ako ng ano. Usong-uso ngayon dito mga dre yung ano, yung ubot sipon, tsaka yung Omicron nga. Pag may Omicron ka naman, eto rin lang yung gamot na binibigay nila eh, Tylenol. Kaya ganun din mga dre. Kaya bumili na ako. Ano na ako ngayon, kumbaga nanghihinayang na ako magbibili. Hindi na ako basta-basta bibili ng anumang bagay na meron ako, miski sa sapatos. Sobrang kuripot ko na. Kaya kailangan eh. Uwi na tayo mga dre. Dilim na. Alas 5 pa lang yan. Alas 5 pa lang, gabi na sa Canada. Uwi na tayo para paghandaan ng storm. Naisip ko nga magpo-park ako dun sa ano eh, sa pinagtatrabahuhan ko eh, kasi nga matatabunan ng snow eh. Madaming snow ang babagsak eh. Kita nyo po pag winter no, ganyan ang ano itsura ng Canada. Pero siya namang ganda niya pag ano, pag nag-summer na, pag spring. Ang bilis magsitubo ng mga halaman. Kaya napakalaking bagay po rito pag ano, pag may sasakyan ka. Kung kaya mo rin lang kumuha ng sasakyan, kumuha ka ng sasakyan kasi napakalaking ginhawa sa'yo. Lalo na po pag ano, kasagsagan ng lamig, tapos yung snow sa labas makapal, tapos kailangan mo pang magantay ng ano, ng bus ng 10 minutes, 20 minutes sa bus stop. Eh masyado pong ano, mahirap yun, masyadong challenging. Kaya may sasakyan ka, napakalaking ginhawa sa buhay. Yun nga lang talagang yung babayaran mo. Sa bagay pwede ka naman kumuha ng ano, ng mumurahin. Pwede ka naman bumili ng cash na halagang 5,000, di ba? Yun nga lang yung, alam mo yun, yung question doon is kailan masisira yun, parang gano'n. Kaya kung mekaniko ka rin, malaking tipid din. Talagang ano na lang, mag-a-adapt ka na lang sa buhay Canada. Buhay Canada. At least dito kahit pa paano eh, hanggat may trabaho ka, makakasurvive ka. Ang ano lang, kumbaga ang question lang dito,
pag tumanda ka nang wala kang pera, sobra ka namang kawawa. Parke ng yelo, pwede na mag ice skating dyan. I think ginagawa nilang ice skating rink doon, banda ron sa may ano, sa unahan sa kanan. Yung may nagkukurap-kurap na ilaw, yan, ginagawa nilang ice skating rink yan. Kita nyo na po yung pinagtatrabaho ko, Plaza Codinage.